Ayun guys, hello, welcome po ulit sa ating video. So, sa ngayon ay magte-testing naman tayo ng isa uling class D amplifier. So, ngayon alisin muna natin 'to. Diyan ka muna. Yan. So, ang te-testingin natin ay itong ZKHT21. Yan. So, ang te-testingin natin ay itong ZKHT21. So, mas malaki to, mas mataas ang wattage niya kaysa sa ZKMT21 kasi meron sa ating comment nung nakaraan na tinatanong niya kung kaya bang paganahin ng ZKMT21 yung subwoofer na ginagamit natin. Ito guys, oh. Ito. Yan, ito. So, yung mga nakaraang video ay tinesting natin yan. Tapos, pinakita ko sa inyo na kung gamit natin ay ZKMT21 ay hindi siya ma-maximize. So, todo na yun eh. Naipakita ko sa inyo na naitodo ko siya. Tapos, hanggang ganun na lang yung lakas niya. So, tama nga naman kasi 50 watts lang yun eh. So, 200 watts to. So, alam natin na ganun ang mangyayari. Ngayon, tinatanong niya kung yung ZKHT21 ba kaya. Okay. Kasi ito ay mas mataas ang wattage nito. Itong ZKHT21. So, nabuksan na natin ito nung nakaraan. Ang laman lang naman niya ay ito. So, ayan, yung kanyang knob, yung handle. O, tapos yung cover niya sa ilalim, ito, nagawa sa PCB. So, gawa lang to sa PCB na yung material niya, PCB lang. So, tapos ito PCB rin. Ayan. Pero makapal naman na PCB. Yung wala lang nakaprint dito sa PCB, parang plain lang na PCB na pinutol. Okay, ganun lang siya. So, nababali siya kapag nadaganan mo, pwedeng mabali. So, ganun siya. Pero hindi siya conductor, so hindi mag-short dito yung mga metal part ng ating amplifier pag nadikit dito. So, yun naman ang kagandahan niya kahit na siya ay nababasag. So, hindi naman siya conductor kaya okay na okay, maganda. Okay. Tapos ano pa, yung kanyang mga screw. Ito yung mga screw. So, yun lang naman ang laman nito, wala nang iba. Wala nang manual. So, siguro alam naman daw ng taong gumamit ng amplifier. So, ayun. So, yun lang ang laman niya. Okay. Tapos, yung pinaka-unit ay inalis na natin. So, ito yun. Ayan, ayan siya. So, ang kaibahan lang niya sa ZKMT21, meron siyang heatsink tsaka fan. Ayan, yung ZKMT21 heatsink lang. Okay. Tapos, dalawa yung kanyang capacitor. Ayan, no, dalawa. Yung sa ZKMT21, isa lang. Isa lang yung capacitor. Okay, ano pa ang kaibahan niya sa ZKMT21? So, meron siyang diode dito, laki oh. Ayan o, diode. Yan naman yung polarity protection pag nagkabaliktad yung kabit mo ng positive negative. So, syempre kapag baliktad, so i-bypass ni hindi pa dadaanin ni diode yung current kapag ikakat niya. So, ganun lang naman ang gamit ni So, maganda kahit mabaliktad natin, hindi siya masisira. Okay? Kahit mabaliktad. Tapos, meron siyang USB. Yun yung nadagdag. Ayan o, USB. So, kapag nag-insert tayo dito ng USB siguro, babasahin kung merong MP3 file. Tapos, meron siyang next. Ayan o. So, ikakabig mo lang pa kanan o pa kaliwa. So, depende. So, kung gusto mong next, ayan, kabig mo pa ganun. Kung gusto mo naman ng back, ayan. So, siguro yung next track nung nasa USB natin, mananavigate natin dito. Next natin, tsaka forward, tsaka fast forward. Fast forward, tsaka ayan, next. Fast forward, tsaka next. So, pwede. So, sa ilalim, wala namang masyadong, ayan lang nakalabas, nakalitaw. So, ang ganda, nakatago yung mga, yung mga pinaghinangan ay rin. Naka-cover din siya ng pinaka, ayan no, parang meron siyang coat, naka-cover yung mga
vital part. So, yung mga hinang ng mga malalaki gaya nitong kanyang mga inductor, ayan, yung mga inductor niya, nakalabas. Pero yung mga IC tsaka vital part, covered do. Ayan, wala, hindi siya mag-short. So, ganun lang naman. So, ganun din, yung kanyang output, meron siyang left and right na full range. Yan, left and right. Pero ang wattage nun, nakalagay dito sa ating ay 160. 160 yung kanyang full range na left and right. Ayan, 160. Nakalagay 160. Tapos, yung kanyang subwoofer out ay 220 watts. So, sakto-sakto dun sa natin sa subwoofer natin, 200 watts, sobra ng 20 watts. So, ganun talaga yung ideal. Kapag naka 200 watts yung iyong subwoofer, dapat lamang ng konti yung amplifier. Kaya mukhang sakto-sakto yun. Ayos na ayos. So, mukhang maganda to kapag tinesting natin. Ayos. So, ang gagawin ko bago ko siya assemblein, tetestingin muna natin kasi mamaya hindi gumagana di ba? So, ganun lang. Okay, testingin na natin. Una natin gagawin yung power supply. So, ang gagamitin muna natin kasi ang voltahe niya guys ay 15 to 36 volts. Dito. Yan, 15 to 36 volts. So, 15 daw yung pinaka-minimum na pwede niyang maging voltahe. So, ang meron tayo dito, itong ginagamit ko sa booster, 12 volts lang to 12 volts. Pero ang amperahe nito ay 40. So, naantaas ng ampere nito parang hindi. Mataas na yung 40 kasi ang sasakyan, alam ko, nasa 70 to 80 yun So, may nakita akong ganito sa online, 80 watts. So, gusto kong mabili yun. 80 amp yung current niya. Gusto kong mabili yun. So, may nakita akong ganito na 80 amp, 12 volts. So, meron din 24 volts nito sa online. Wala naman akong paggagamitan ng 24 volts masyado kasi 12 volts lang. Booster lang yung power ko. Kaya lang, hindi ko na-review masyado yung power input nito. So, 15 volts. So, kung sakaling hindi kaya nito, although mataas kasi yung current nito kahit 12 volts, baka kayanin naman. Kung hindi kaya, meron tayo dito 24 volts. Ito 24 volts to, pang laptop. Ayan, pang laptop. Ito 24 volts. Tingnan natin kung ilang ampere nito Hindi, printer pala to. Pang printer to. Sa printer. So 15 ampere. So 15 ampere to na 24 volts. Okay. Pang printer kaya medyo mas malakas siya kaysa sa laptop. So okay na, 24 volts, 15 ampere. Ayos. Okay, testingin natin muna yung 12 volts baka sakaling kayanin. Okay? So, i-connect natin dito to. So, meron siyang free. Ito, free to guys. Free ni CKHD21 tong connector na to. So, pagkabili mo, kasama siya sa package. Okay? Hindi mo nakakailanganing bumili ng connector kasi parang nai-screw siya dyan. Tapos, may screw yan Ayan. I-insert mo yung doon. Yung wire. Tapos, iigpitan mo yung screw. Tapos, yun, maigpit na siya. So, maganda. Maganda yung kanyang connector. Tapos, i-insert mo rito sa kanyang connector. So, ganun lang. Ayan, naka-insert to. Ayan. Tapos, syempre, meron na tayo ditong tweeter, gaya na nung ginagamit natin dati. So, ganun naman, laging 2.2 microfarad, tsaka, ganun, yun lang palagi ang ating ginagamit. So, puro kalansingin lalabas dun guys kapag 2.2. Pwedeng 1, kaya lang mas hihina yung tweeter pag 1 Sayang naman yung ibang frequency nawawala. Okay. So, ito naman, magpo-full range muna tayo guys 160 per channel. So, 160 per channel. Hindi na nalalayo sa 200 yung 160 guys. Hindi na yun nalalayo. Kaya, medyo kakayanin na yun. So, ang expected ko lang hindi siya, kung tinodo mo, kayang-kaya siyang matodo. Pero tingnan natin yung lakas. Baka naman pwede ng pambahay. Kasi, sabi nung nag-comment, sa bahay daw niya gagamitin. So, kung malaki yung bahay niya, so, parang baka sakaling bitin. Pero dito sa ganito kalaking lugar, medyo malakas na tong
ano na to, hindi ko siya ma-maximize. So, magagalit yung kapitbahay kapag so, nilakasan natin masyado. So, sana, kaya. Okay, testingin natin. Kabit muna natin tong mga speaker niya. Okay, kabit natin. So, kailangan natin ito. Ito, pre-rin to guys, nung ano siya, binili. So, kasama yung screw. Ayan. Kasama yung screwdriver. So, kasyang-kasya rito. Testingin muna natin yung kanyang guide kasi hindi ko matandaan kung alin dito yon. So, sabi dito, ayan siya yung guide do. So, lalagay ko, tatapat ko. So, ang left and right channel niya ay ito, itong banda dito. Okay, kakabit natin guys. Testingin natin. So, ayan. Iipit lang naman. Parang ano rin siya. Terminal block talaga na may screw. Ayan, may screw. Tapos, kabit natin. Yun, nakabit na natin. So, meron na tayong tweeter. Nakakabit yung tweeter. Nakakabit naman dito sa ilalim yung ating subwoofer. So, yan na siya. So, subukan muna natin sa 12 volts. Sabi niya 15 volts eh. So, pero mataas naman yung current ng ating power supply. Kaya, baka sakaling kaya niya. Okay, testing natin. Yun guys, bali ito na. Ito na yung power natin. Ipa-plug na natin tong ating power supply. So, ayan. Okay. Yan. Umandar na siya, guys. Umandar na yung ating power supply. So, ipa-power on na natin tong ating Class D amplifier. Ayan na, guys. So, umiikot na yung kanyang fan. Umiikot na. Okay. Mukhang kaya naman, guys, kasi umiikot eh. Ewan lang natin kung maghaham. Okay, kasi po, sabi niya 15 volts pero 12 volts lang yung ating supply. Okay, bubuksan ko na guys. I've got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I had some people burning me, but now they fucking learning. See, I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. I'm just so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks, I'll do what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks, I'll do what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yun guys, na-testing natin siya sa 12 volts. So hindi ganong maganda yung base niya kapag kapag kulang sa tingin ko kulang sa power yun eh. So kasi 15 volts yung pinaka minimum niya eh. So parang kulang siya sa 12 volts. So hindi maganda yung base. So hindi ko masyadong nagustuhan. So testing natin na 24 volts baka sakaling mas okay. Okay, 24 volts natin. Kasi yung testing ko nito sa ZKMT21, sakto, maganda yung base niya kahit na mababa lang yung yung wattage nitong speaker. Mas maganda pa yung base ng ZKMT21 kaysa sa kanya. So testing natin, gawin natin 24 volts. Yan, 24 volts natin. So 24 volts natin. Yan, ito 24 volts, 15 ampere. Okay, testingin natin to. Mas mababa yung ampere niya pero mataas yung voltahe. Okay. Printer ang pinapatakbo nito eh. So, yung printer ng parcel. So, ito yun. So, kakabit natin dito. Meron din siya connector na para sa ganito eh.
So, ayos na ayos. So, dalawa yung connector niya. So, kabit natin to. Tapos, power on natin. Yun. Okay. Okay, papatugtog ulit tayo, guys. 24 volts na to. 24 volts. Okay. Papatugtog tayo. Pero aalisin ko muna yung camera, guys. Itatapat natin sa speaker. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are kinda something to put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. I had some people burning me, but now they fucking learning. See, I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Aren't you so bad that you're gonna need some therapy? I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yun guys, na-testing natin siya sa 24 volts, 15 ampere. Malakas din guys, kayang-kaya niya to. Doon siya nag-comment sa atin na viewer na nagtatanong kung kaya ng ZK-HT21 itong subwoofer na to. Kayang-kaya niya guys, ayos na ayos. Although kaya natin siyang itodo. So, meron pang allowance ng konti na volume sa ating Android. Yung Android phone natin ay may volume pa siya na allowance. Hindi pala nakikita sa camera. So, dalawang pindot pa pataas. Lalakas pa siya dito. Tapos dito, todo na siya. Todo na siya rito. Yung ganong kalakas. Ngayon, yung music ko na yun, ay lang yun. Yung non-copyrighted lang yun na hindi bass boosted. Pagka yung talagang mga HD music na pinatugtog natin, yung mga bago ngayon ng mga dumadagundong na music, mga R&B, nako, pwede na siya. So, hindi ka na mag-a-assemble, bibili ka na lang, dadalhin pa sa pinto ng bahay mo mismo. So, pwede guys, pwede nyo siyang gamitin. Kaya lang, gagamitan nyo siya ng ito 24 volts, 15 ampere. Kung meron pa kayong mas mataas, mas maganda. Kung meron kayo 36 volts, kasi 36 yung pinaka maximum niya. So, pwede na guys. Hindi na kayo mag-assemble ng kahit ano, bibili lang kayo. Okay na okay siya. So, okay. Kung yung 160 watts ay gumana dito, natural ay sa tingin ko gagana yung kanyang sub-out.
Okay. Testingin ngayon natin yung sub-out niya. Okay, gusto ko yun. Ayos. Ililipat natin tong connector na to ng mga speaker. Ililipat natin siya sa sub-out. Pero gagawin natin, isi-series natin siya. Gagawin natin siyang 8 ohms. So na sub-out na to. So naka-series siya. Ayan, series. Kung titignan nyo. Ayan, series. So positive. Tapos positive, negative. Pinag-short. Ayan, pinagdikit. Tapos ito yung negative. Ito ngayon yung i-connect natin sa sub-out. Para dalawang subwoofer yung gumana kahit na isa lang yung output. Okay. Doon sa may ZK-MT21 ginawa kong 2 ohms. Kasi hindi naman yun naiitodo. Hindi naman naiitodo yun. Konting pihit lang ng volume control yun eh. Yung, kasi sa papasok siya sa booster. Yung booster kasi konting pihit lang ng ano yun, ng volume control. Kapag sinobrahan mo yung volume control nung sub-out, kasi 100 watts yun eh, tapos buboosterin mo. So, konting pihit lang siya. So, dahil sa konting pihit siya, hindi naman mag-iinit yung IC ng ating ZK-MT21. Hindi kagaya nito na siya talaga yung magpapower nitong speaker. So, kailangan. Yung kasi, ang stress, nung isa natin setup, ang stress nung load, nasa may booster lahat. So, hindi hirap si ZK-MT21 kasi hindi naman siya natotodo, nasa gitna lang yung kanyang volume palagi. So, gitna pa lang yung volume niya dun sa may natin, pero na booster na, malakas na siya. So, hindi nyo naman nakitang na itodo ko yung volume control nung ZK-MT21 pag naka-booster tayo. Lagi lang siyang mababa. So, ito lalakasan natin yung volume nito eh. So, kailangan sundin natin yung tamang impedance. Okay. Ganun lang siya. So, natural kasi ito, matotodo natin to. O kaya, lalampasan natin yung 50%. So, lagi lang akong 30-40% lang yung amplifier pagka naka-booster eh. So, kapag nilampasan mo na ng 40%, luluwa na si speaker. So, yun naman ang kagandahan pag naka-booster. Okay, ito kasi siguro yung ating viewer gusto niya kasi hindi na siya mag-assemble. So ayan na, nakakabit na guys yung ating sub out. Okay, testingin na natin guys. Okay, power up natin. Ayan na. Okay, syempre naka-connect yan dito. Hanap tayo ng tugtog, baka copyrighted yung naka-queue. Okay, ayan. So ito na. Uy, umikot na siya. Okay, go, play. Yun guys, na-testing natin yung ZK HT21. Okay, kayang-kaya guys yung ating subwoofer. Yung kanyang 220 watts na sub-out, pwede tayong mag series ng dalawang subwoofer doon na 4 ohms. So magiging 8 ohms siya. Tapos kung masasabihin mo kung mamamaximize ba, mamamaximize guys. Mamamaximize. So, hindi pa natin natotodo yun. Hindi pa natin natotodo. Siguro, nakatodo yung master volume niya, pero yung kanyang subwoofer out ay wala pang kalahati. Wala pang kalahati. So, malakas talaga yung kanyang sub out. Malakas. So, kayang-kaya niyang i-drive tong subwoofer na to. Okay. Ayos na ayos. Tapos, yung kanyang full range, kayang-kaya rin niya yung
yung subwoofer na yun. Okay. Nama-maximize ba yung nama-maximize guys. Kaya niyang i-maximize. Okay, kailangan lang mataas yung power supply. So, hindi ko pa nasusubukan ng 36 volts yun Ano pa lang yun? 24 volts pa lang. Okay. Yung problema, hindi siya pwede sa sasakyan kasi 12 volts lang yung sasakyan. So, kailangan pa ng DC-DC converter. Ngayon, kapag nilagyan natin ng DC-DC converter, mas tatakaw kumain ng current yun. So, hindi ko na lang siya ilalagay sa sasakyan. ZKMT21 na lang sa sasakyan, guys. Tapos, sa bahay na lang to. Okay, kasi meron ako nito. So, yung mga nagbabalak, pwede na to. 24 volts, 15 ampere. O kaya kung meron kayong 36 volts na mahahanap na ganito, mas okay. O kaya, yung ganito. Yung ganito na 24 volts, pwede rin to. Na 40 ampere, baka yun, sigurado yun. Okay guys, assembly muna tayo. Okay, assembly na natin to. So, nalalagyan natin ng mga knob. So, kabit na natin yung mga knob niya. So, ganito lang yan i-assemble guys. So, ang gagawin mo, hihinaan mo muna lahat. Yan, yung pinakamahinang volume. Tapos, yung kanyang pinaka ayan meron niyang guhit dito. So, ilagay nyo rin doon sa pinakamahinang level para makikita ninyo yung niya, yung pinakamahinang level. So, ayan. Lalagay nyo. Yung pinakamahinang level na papasok siya. So, kailangan pantay-pantay din yung level nyo para maganda. Ayan. So, kapag didiinan nyo guys, huwag ninyong tutulak to. Dito ninyo siya So, itulak nyo rin to. Yan, tutulak nyo rin. Yan, ganyan. Yan. Kasi medyo mahigpit eh. Yan, kung itutulak nyo to, babaluktot yung mga hinang dito. Nakahinang lang yan eh. So, ayan. So, pagtulak nyo, ganyan. Ganyan ang pagtulak. Ayan. Pag tinulak nyo to ng baka matanggal to. Nakahinang lang yan dito. Ayan. Ayan lang yung hinang dalawa. Ito pa isa. So, ganun ang pagkabit. Ayan. Tutulak nyo, tsaka nyo to didiinan. Ayan. Pinakamagandang way ng pagkabit ng knob. Okay, ganyan no. Oh. Ayan yung pinakamababang level niya. Yung todo niya. So, ganun. So, dapat pare-parehas para ma-measure nyo rin yung kung nasang level na kayo. So, ganun lang siya. Ayan. Tapos, may mga ngipin yan guys eh. Hindi siya papasok ng hindi nakasakto yung ngipin. So, pag pinilit ninyo ng hindi katapat yung ngipin niya ay hindi siya papasok. Baka pilitin ninyong ipasok malo-lost thread yung kanyang ngipin. So, malo-lost thread. Yan. So, kapag nasakto nyo na, pwede nyo, tsaka nyo diinan dito, ganyan. Yun. Para hindi nyo siya ma-damage. Yan guys, nakakabit na Okay na siya. So, ito power. Ayos. Yan. So, ang gagawin natin, kakabit muna yung mga sa ilalim. Meron yung sa ilalim ito. Yan. Kakabit natin dito. Tapos, kakabit natin to. Meron yung mga screw guys. Yan. May thread yan. Threaded yan eh. So, kakabit natin yung thread dito. Yan. Pag tinitingnan yung pagkakagawa nito guys, so, ayan. Maganda. So, halatang machine yung nagkabit. So, hindi siya gawa ng tao. So, ayos na ayos siya. So, kahit pasabihin mong China siya, so, magamit mo to ng mga 5 taon siguro sa akin. Okay na. Sulit na to sa akin. Kung mas tumagal pa, mas okay. Pero, ayan, ganyan lang siya. Lalagay mo lang yung pinaka paa niya. Yan. So, ganun lang siya. Since gumagana na, assemble na natin. Kaysa yung inassemble mo na tapos hindi pala gumagana. So, ganun ang technique ko dyan guys. Kabit muna bago testing muna bago Yan, meron din siyang protection, hindi kasya yung daliri mo. Yung bata kasya. Yung mga kabataan kasya yung daliri nila dyan. Pero yung mga nakatatanda hindi. Okay. So, syempre yung mga anak ninyo maliliit,
medyo sabihan nyo na bawal hawakan kapag umiikot. So, pero tingin ko, hindi naman mapuputol yung kamay nila dyan. Masisira lang nila yan. Siyempre, pag umiikot tas napigilan, masusunog yung kanyang motor. Okay? Kaya kailangan din na. So, saktong-sakto yung pre niya, guys. So, ganyan talaga kalaki yung tornilyo niya sa pre. So, nung nakikita ko to sa online, nakala ko metal tong kanyang cover. Hindi pala metal. So, PCB lang pala siya na kinating. So, machine cut naman eh. Ang ganda ng pagkakakat eh. Diretso eh. Ayan. So, ganyan siya. So, hindi lang siya pwede talaga madiinan, guys. Mababali siya. Mababali yung PCB. So, sana yung power supply nito, input, hindi masira. Kasi yung sa ZKMT21 ko nasira eh. So, nasira siya. So, ito, mukhang okay naman. So, parang ano na to, guys eh. Kung ikukumpara mo sa sa mga sound sa parang component na siya eh. Ganito na yung amplifier ng mga component natin, yung mga Pioneer, yung mga sinauna. So halos ganito na yung specs nun eh. So yung ilalim na tayo, guys. So yung ilalim ganun naman. Meron din yan tornilyo. So ganyan naman siya. So yan oh. So sakto rin yan. Hindi ko alam kung pwedeng pagbaliktarin. Subukan natin. Hindi pwede, guys. Kailangan pa ganun. So, hindi siya pwedeng pagbaliktad. Ayun. Okay. Tutornilyo lang natin yan. Yan. Ikakabit lang natin yung tornilyo. Yan. Kala ko pwede siyang pansasakyan eh. Kung sa mga jeep, pwede to, guys. Yung mga 24 volts ang battery. So, pwede to. Medyo malakas na rin. Tapos, So, pero kung booster talaga kayo, ZKMT21 ako, mura lang. 500 plus lang yun eh. Ito kasi nasa libo rin. So, medyo mabigat din siya. Pero, kung ang pag-uusapan ni quality, okay na siya. Hindi na siya papahuli. Yan. Tapos, kung yun nga, tumagal siya ng mga 5 taon sa'yo, sulit ka na ron. Sulit na yun. Baka may ilabas sila mas maganda pang product susunod. So, yun naman ang bili natin. Pero ako kasi yung booster, tingin ko habang buhay ko nang gagamitin yun eh. Napakatibay ng booster eh. ZKMT21, 500 lang ang palit ko. Diba? So, ayan na. Nakabit na natin, guys. Yun. Okay. Diba? Ang ganda. Ayos. So, ayan. Ayos. Ayan, guys. Salamat po sa mga nanood, sa mga hindi pa nagsasubscribe. So, subscribe na po. Okay, sa mga susunod na video, guys, paalam muna.